Ang ating pagkakahati-hati sa pananampalataya ay dahil sa kakulangan, kakitiran, o kawalan ng ating pangunawa at tanging kabukasan lamang ang makapagkakaisa sa atin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. At isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila nakilala si Jesus nang paghati-hatiin nito ang tinapay. Habang pinag-uusapan nila ito, tumayo si Jesus sa kalagitnaan nila at nagsabi, "Sumainyo ang kapayapaan." Natigilan sila at natakot sapagkat ang akala nila'y nakakita sila ng multo. Kaya't sinabi ni Jesus, "Bakit kayo natitigilan? Bakit kayo nag-aalinlangan? Tingnan ninyo ang aking mga kamay at mga paa. Ako nga ito. Hawakan ninyo ako at pagmasdan. Ang multo ay walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon tulad ng nakikita ninyo." Habang sinasabi niya ito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Parang hindi pa rin sila makapaniwala sa laki ng galak at pagkamangha. Kaya't tinanong sila ni Jesus, "May pagkain ba kayo riyan?" Siya'y binigyan nila ng isang hiwa ng isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harap nila. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, "Ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo, noong kasama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa aklat ng mga propeta, at sa aklat ng mga awit." Binuksan niya ang kanilang pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, "Ganito ang nasusulat, kinakailangang magdusa at mamatay ang Kristo, at pagkatapos siya'y muling mabubuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng mga bansa. Magmula sa Jerusalem, kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay understand. Bago po tayo magpalalim sa ating reflection ngayong araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, follow at subscribe sa ating page na Word of the Day. Ganoon din po, pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Paki-like and follow na rin po ako sa YouTube at sa Instagram. Mga kapatid, ngayon pong araw na ito ay nasa Fukuoka, Japan na po ako. Kaya nga, sana po ay magkaroon ng chance na magkakita-kita tayong mga followers ng Word of the Day dito po sa Japan. Dinadala tayo ng ating gospel sa continuation ng gospel natin kahapon, yung Road to Emmaus. At sila nagmamadaling bumalik sa Jerusalem para ibahagi yung karanasan nila. Imagine, gabi na yon, pero nang ma-discover nila that it was Jesus, sabi niya, "We're not our hearts burning." Kaya pala nag-aalab yung ating puso. Kaya sila'y nagmamadali nang mabuksan yung kanilang mata ng pananampalataya, ay nagmamadali silang bumalik sa Jerusalem. At natagpuan nila yung iba pang mga alagad na nagkakatipon. Nagkaroon sila ng reflection, nagkaroon sila ng gathering, at nagkaroon sila ng pagbabahagi na ng kanilang karanasan tungkol kay Jesus na muling nabuhay. At habang sila nagkukwentuhan, Jesus appeared to them. Nakasara yung pinto, nakapinid, pero pumasok si Jesus at tumayo sa kanilang gitna. Silang lahat, of course, para nakakita ng multo ay natakot, namangha at the same time napuno ng kagalakan. At sabi gustong bigyan ni Jesus ng assurance na ito siya. Sabi niya, "Tingnan niyo aking mga kamay,
yung sugat sa kanyang kamay, yung kanyang tagiliran. At humingi pa siya ng pagkain at kumain pa siya sa harapan nila. Mga kapatid, this encounter, itong pagpapakita at pagkaranas nila kay Jesus na muling nabuhay, ay hindi nila agad na unawaan. Mahirap maipaliwanag, mahirap tanggapin, bagamat iba yung kanilang pakiramdam, magkahalong takot at saya. They have and they need to understand what is happening. At sabi rito sa ating gospel, binuksan ni Jesus ang kanilang pangunawa. At nang buksan ni Jesus ang kanilang pangunawa, ang kanilang mata, ang kanilang isipan, ang kanilang pananampalataya, doon lamang nila lubos na naintindihan, naunawaan. Mga kapatid, faith is a gift. Ang pananampalataya regalo. At kinakailangan nating mabuksan for us to understand the faith. But faith seeks to understand. Maraming nagsasabing to see is to believe. Pero dito, believe and you will see. Sila'y naniniwala, kaya nakita nila si Jesus na muling nabuhay. Bagamat mahirap maunawaan, mahirap maintindihan, but because they believe in Jesus, they were able to see Him. Mga kapatid, faith is a gift. Kaya kapag may mga bagay tayong hindi naunawaan, hilingin natin kay Jesus. Hilingin natin sa Diyos na buksan ang ating pangunawa. It is not about our human capacity, kundi ito'y tungkol sa grasya ng Diyos. Marami tayong hindi nauunawaan sa ating pananampalataya. And to understand our faith is a gift from the Lord. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga nitong ginagawa ng mga alagad ni Jesus. They gather. They pray together, they gather, they share their experiences. At sabi nga, when 2 or 3 are gathered in my name, there I am in the midst of them. Kaya si Jesus ay tumayo sa gitna nila at ipinaunawa sa kanila, binuksan ang kanilang pangunawa tungkol sa misteryo ng pagkabuhay. Mga kapatid, ito yung biyaya na hilingin natin sa araw na ito. The gift of understanding. To understand what we believe. To understand our faith. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, hindi sapat ang aming pangunawa. Meron kaming kakitiran at may limitasyon ang abot ng aming pananaw. Kung kaya't hinihiling namin ang iyong grasya na ipadala mo sa amin upang lubos naming maunawaan ang aming sinasampalatayanan. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa lahat po ng aking mga followers ng Word of the Day at mga kapatid nating Pilipino dyan po sa Japan, sana po magkita-kita tayo sa darating na April 6 at 7 dyan po sa Fukuoka. Magkakaroon po ako ng talk at magdiriwang ng banal na misa sa April 6, araw ng Sabado, from 1 o'clock to 4 o'clock in the afternoon sa St. Augustine Sasaoka Catholic Church, dyan po sa Chuku, Fukuoka. At sa Divine Mercy Sunday, April 7, nariyan po ako ng 11 o'clock hanggang 5 o'clock in the afternoon sa Daimyo Machi Catholic Church sa Choku, Fukuoka. God bless po at sana ay magkita-kita po tayo, magkakwentuhan, magdasal, magnilay at magdiwang ng banal na misa. God bless po at umaasa po ako na makita ko po kayo.